Ang Coco Levy Fund ay kinolekta ng mga Marcoses noong 1971 hanggang 1981. Ito po ay buwis para sa mga coconut farmers. Pero magmula nung sila ay nangolekta hanggang sa sila ay napaalis, walang napakinabangan ang ating mga coconut farmers. Hanggang ngayon, walang napakinabangan. Only nung pagdating ni PRRD, saka siya gumawa ng isang batas. Noong Pebrero 2021 ay naipasa batas ng Duterte administration ang RA 11524 or yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ito po ay magkakreate ng pondo para sa mga 3.5 million coconut farmers natin. At nang bago bumaba si former President Duterte noong June 2022 ay pinirmahan naman niya ang EO or Executive Order 172, yung Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ito po ay magiging basihan upang mabigyan ng total na 75 billion pesos ang mga coconut farmers natin under the Coco Levy Fund. Ito po ay magbibigay ng pondo sa mga coconut farmers kada taon. But for 50 years since these taxes were collected, coconut farmers did not benefit from these funds, which according to a report from the Commission on Audit, now stands at 111.3 billion pesos. But these all changed after outgoing President Rodrigo Duterte signed Executive Order 172 or the Coconut Farmers and Industry Development Plan. EO 172 orders the introduction of new programs aided by better technologies to revitalize the country's coconut industry. It also aims to provide protection to coconut farmers and their family through the creation of the Coconut Farmers Organization and seeks to promote stronger production and a wider market for coconut produce in the country. The Philippine Coconut Authority, along with some other agencies, will oversee the CFIDP, subject to a yearly evaluation. The fund will be sourced from Coco Levy assets. Mr. Duterte says these will achieve the twin objectives of rehabilitating and modernizing the coconut industry to attain social equity. Sa unang taon mula nang ito ay pirmahan, dapat mabigyan ng 10 billion pesos na pondo. Sa pangalawang taon naman ay 10 billion pesos din. Sa pangatlong taon, 15 billion pesos. Sa pang-apat na taon, 15 billion pesos ulit. At sa pang-limang taon ay 25 billion pesos. So matotal, 75 billion pesos lahat. Ang tanong ngayon, under Marcos administration, mula noong 2022, 2023, 2024, at ngayong 2025, wala ni isa doon ang naibigay sa mga coconut farmers. Ang tanong, nasaan na kaya ang perang ito under Coco Levy Trust Fund? Hindi kaya't binulsa na naman kagaya ng ginawa ng kanyang mga magulang noon? Tanungin natin, nasaan ang Coco Levy Trust Fund? Kagaya na lamang ito doon sa Gold Reserve, PhilHealth, Maharlika Funds, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, Confidential Funds, pati ng flood control. Ano na naman to, Marcos Jr.? Wala ka na bang mabuting gagawin sa ating bansa?